Dan Fernandez, binastos na si PRRD. Marcoleta, sinupalpal lahat ng mga kongresista. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito, pag-usapan natin to, itong mga walang kadala-dala, itong mga hinayupak ng mga crocodile. Yung mga baby crocodile ni Tamba. Walang kadala-dala sa pinaggagawa nila. Ewan ko dito, parang walang kasawaan, no? Parang hindi man lang nagsasawa na, na paulit-ulit na lang yung pinaggagawa nila. Hindi, ganyan talaga daw kapag, syempre, ika nga yung sa joke nga ni Pulong Duterte, sabi nga doon, kada hearing may bayad. Kaya naman pala. Sana all, no? Papasana all ka na lang talaga, eh. No, sana all may sahod kada hearing. Kano kaya sinasahod nila? Hindi naman siguro papayag yung mga yan na aabot lang ng mga 1 million or mga 2 million kada hearing, posible yun. Malamang sa malamang mga mga 10 or 5 million kada hearing. Ilan sila dyan, di ba? Dami nila dyan, eh. Oo, tingnan nyo, sila magkakakamukha na nga. Tingnan mo si Paduano, si Abante, tsaka si Dan Fernandez. Halos si isa na lang yung panga. Diba? Yan sila Akop, tsaka yung mga Young Guns. Yung mga Young Guns, halos si isang mukha na lang din lahat, eh. Parang wala nang pinagkaiba, eh. Isang hugis na lang, puro paresukat, eh. Gago! Diba? Kasi nga walang kasawa-sawa sa pinagagawa nila. Puro na lang ganyan, ganito. Sa dami-daming problema ng Pilipinas, paulit-ulit na lang sila sa mga Duterte. At ito nga, may Dan Fernandez na pikon kay Sani Buenaventura, solid loyalty para kay PRRD. At dito pa nga tinawag niyang isang sinungaling si PRRD. Sinungaling ito si Buenaventura. Ito hirap dito sa mga kongresista na to, eh. Pag hindi nila nakukuha or hindi nila na yung kanilang kagustuhan. Ayan na parang tawag dito, parang huhusgahan ka na agad nila. Kaya nga ang tawag sa kanila the second korte. Ang pangalawang korte sa Pilipinas. Gago! Kasi yung nila, yung galawan nila pang korte na, eh. Parang sila na yung attorney tsaka judge. Na kung husgahan nila yung tao, kala mo guilty na. Katulad ng ginawa kay katulad ng ginawa kay Pastor Apollo Sikibuloy, 'di ba? Na tawag dito na hindi pa dumadalo sa hearing pero guilty na agad. Katulad ng kay Alice Go, hanggang ngayon, paulit-ulit na lang. Ewan ko kung sino na naman. Ang pagkakabalita ko, may mga dadalhin na naman daw silang mga mga panibagong witness. Hindi ko alam kung saan nila kinuha yung mga bagong witness na yun nila, So, siyempre, mga banateros, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At pakidamay na rin po ang join button at super thanks. Naku po yung mga ginagawa nyong paulit-ulit na pag-share at pag-join sa aming join button. Super thanks at pag-like. Napakalaking bagay po niyan para sa aming YouTube channel. So ito po banateros, mga kabanateros, panoorin natin itong pinagkukudaan ni Dan Fernandez dito sa isang video na to na kung saan parang nabuwisit ata siya, napikon siya rito kay Sani Ventura. Ito kasi pagkakalam ko loyal talaga to, pero ngayon panoorin natin kung ito, play. Talagang kala ko ba magpapakamatay ka alang-alang sa dating Pangulo? Yun, wala. Siya man lang may sabi niya, Ha? Parang sinasabi mo, nagsisinungaling na si former president, eh. Di ba? Tayong lahat ngayon, anong sabihin niya? Mahirap talaga tanungin ang mga sinungaling. Kitang-kita naman yung loyal
Doon pa lang no, paghahalataan mo na talaga tong mga to na akala mo mga perpektong tao no. LP sa dating Pangulo. At sabi mo nga kanina, kapag halos isa na lang silang mukha i-offer mo yung buhay mo. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Yes, Your Honor. Ganun ka ka-loyal, di ba? Kanina I was about to ask Mr. Sani Buenaventura. Matagal po kayo kay former president, no? At Yes, Your Honor. ilan na po yung napatay niyo po Isa lang po. sa buong buhay niyo? Nakasuhan lang po ako sa Napolcom. Nakasuhan po ako matagal na po yun, mga 1987. Hindi pa mayor then Mayor Duterte. Hindi pa siya mayor, mayroong police assistance, may nabaril po ako namatay. Kinasuhan po ako sa Napolcom Administrative. Bakit niyo po napatay, Mr. Sani? Extortionist po. Extortionist. Yeah po. At because of that, can you kindly tell us the whole story? Yun po, na may nagtawag ng police assistance, pinuntahan namin. May baril talaga, Your Honor. May Saan baril. kayo naka-istasyon during that time? Sa police station, Your Honor. Oo nga po. Saan nga po? Barag si Fernandez mo. Saan po kayo nakasign? Sa police station po. Totoo naman sa ba-assign yung mga police, di sa police station lang naman sa hardware. Itong mga, naku po, nakaka-stress kayo mga congressman kayo. Saan kayo na-assign? Barag si Fernandez ba? Police station. Sasa po. Sa Sasa. Ayun. Sasa police station. Kala ko sa police station. So sa Sasa police station kayo naka-assign. Yes, Your Honor. Kung saan doon din na-assign si Colonel Garma. Di ba? Yes, Your Honor. At yung pong pag-responde nyo ay kayo ang head ng Sasa police station nung mapatay nyo po. No, walang, Your Honor. Anong rango po nyo during that time? SPO3? SPO3. SPO3. Yes, Your Honor. Okay. At year, ano po yan? 19 na lang po. I think 87, Your Honor, 87. At tingin nyo, yun po naging caliber nyo. O yun ang naging tinatawag nating isang quality. And that's the reason why you were hired by the former president. Am I correct? Hindi naman siguro, Your Honor. Anong quality nyo po? Trabaho lang po yun na police assistance. Bakit po kayo kinuha? Hired pa. Paano sinasabi mong hinired Fernandez? Police yan. Natural talagang may mga mission na ganyan yan. Mga tanungan, pang boplak lang no? Boplaks ka ba? Ni former president, ano po yung quality nyo na nagustuhan niya? Pati ba naman naging imalan siya ng pulis, ako ang ibinigay, Your Honor. Ako ang gi-assign. And then, after that, kayo na yung nagustuhan niya for 20 years. Siguro. Oo. Driving. At isa lang ako napatay nyo, but according sa kay former Secretary de Lima, ilan po yung 7 po ba yan? Tapos yung witness si De Lima. Gago! Nakakabobo no? Kahit na yan, kukuha ka ng witness, convicted. Hindi, ito na lang common sense na lang mga kabanateros. Biruin mo, kukunin nilang witness, yung mga galit kay malamang sasabihin ng iba dyan, malamang Sir J, galit talaga sa Duterte kukuning witness dyan para magsalita. Hindi kasi ganito, para magkaroon ng katotohanan yung isang pinag-uusapan na isang kaso, dapat ang witness dyan ay talagang, alam mo yun, yung tipong yung katulad dito, no? Ito kinuha nilang witness isa ni Buenaventura, no? Kasi dito malalaman talaga natin kung anong totoo. Kaso si De Lima, alam naman natin sa panahon ni PRRD, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakulong yan. So syempre, ano pa ba lalabas sa bunganga niya? Nalangan naman na gawin niyang anghel si PRRD.
Alangan naman na gawin niyang mabait si PRRD sa ano niya. Siyempre, hindi. Oo, ganun. Common sense ba? O ngayon, ang pinakamalapit pa dito is pinapaniwalaan nila yung mga pinagsasabi nitong mga convicted na to. O katulad na lang ni drug lord na si Espinosa. 'Di ba? Anong ano doon? Kaya nga dito na sa totoo lang, no, sukang-suka na ako dito sa issue ng ng Quadcom na to. Ng dito ng mga kongresista na to kasi paulit-ulit lang eh. Pito po yung listahan na sinasabi nyo na what you call this, na involve si Mr. Sa. Ito pa pala, no, bago natin tuloy yung video, diba nung nakaraang mga video ko, sinabi ko nung paglaya ni De Lima, sabi ko ay gagamitin to labang kay PRRD. Kaya pinalaya to. Hindi nga ako nagkamali, diba ganun yung ginawa? Gago! Kasama pa si Chisel Jokno. Natatakbo daw tong party list. So magiging isa sa mga baby crocodile to. Kung magkataon ko makakapasok. Kung makakapasok ba? Benaventura? Yung kanina you mentioned a while ago? Several times. How many times po? I cannot But say. that is abduction and then killed. Wala yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ay, dami. 12. sabi ni Sunny Benaventura, sabi ni Dan Fernandez, ilan na napatay mo? Sabi ni Ventura, isa lang po. At nandun naman, naka-record naman yun. Tapos dito sa hawak na ebidensya kuno ni De Lima is nasa 20 plus. Gago! Grabe talagang planado 14. At least 14 cases of abduction before Then killed. Yes. I just remember that it's also, I think, in the affidavit of Mr. Las Cañas that yung abduction was actually suggested by Makasait, Major Makasait, para daw ma-soften yung media impact kasi kapag nawawala lang, ganun lang, mawawala. And then, so it's not really reported by media. Hindi katulad ng outright killings or massacre, ay really report yung iba sa media. So kaya abduction then killing. Yes. Ay siguro i-amend ko po yung question ko. Kasi ang tinanong ko po sa inyo kung ilan na po yung napatay nyo. Ilan na po yung na-abduct at napatay nyo po? Well, wala. Dito ko kasi, Lord, busy po ako sa trabaho ko as driver security. Opo. Doon po kayo, Your Honor. Hindi ba niyo pwede iwanan ko yun si magkwad ako dyan, magpunta ko lang ibang trabaho. Doon lang po ako yun. Tama naman. Ang ibig sabihin dito ni Sunny, ang trabaho niya is security driver. So, parang napaka-posible naman ata na iiwanan niya yung amo niya na siya ang driver at security nito, tapos sasama siya sa mga tukang-tukhan. Sa mga tukang-tukang, di ba? So parang napaka-labo nga naman nun. Napaka-layong isipin naman ata nun. So, Pero hindi ako... Kanina po may binabanggit po kayo na ang daming minention po ni Congresswoman Jinky Luistro about the personalities that she mentioned. Halos lahat kilala po ninyo eh. Yung sa Heinous Crime Task Force saka yung sa Anti-Crime Task Force. Kilala niyo po lahat yung binabanggit. Yes, sir. Kapwa pulis ko yun. Were you a part of that group? No, Your Honor. Pero driver ka, di ba? Driver, bodyguard. Hindi man yun sila sa amin, Your Honor. Part sila ng police investigation. Kaya nga, I understand that. Pero Yes, ikaw, sir. andun ka kay former president. Yes, Your Honor. At bilang nandun ka, nakatuto ka talaga kay presidente Yes, bilang Your driver Honor. and bodyguard. Yes, Your Honor. And at the same time, kilala mo lahat itong mga nandito sa mga grupong to. Yes, Your Honor. Why? Kapwa pulis ko, Your Honor. Halos lahat dyan sa Lahat ng DCPO. itong polis na binanggit niya kanina, taga Davao. Sorry po. Lahat itong binanggit ni Congresswoman Luistro kanina, taga Davao. Yes, Your Honor. And kilalang-kilala mo sila lahat. Yes, Your Honor.
Okay. Lahat dito binabanggit na alam nila ang tungkol sa DDS. Si Matabato, si Ito nga na. Sherto, si Garma, si Leonardo. Halos lahat sila. Even the president knows about the DDS. Pero ikaw hindi mo alam. Hindi na. Po ko yung DDS, yung media ang nagkuhan ng DDS. Hindi. Nagpangalan It was- ng DDS. Totoo naman eh. Kasi nung panahon na to na alam niyo, tutusin sa dilawan naman ang galing to itong usaping DDS. Usaping tong usaping DDS na to na tinatawag nila na Davao Death Squad, no? Una-una, media lang din naman nagpaugong niyan. Sa pamamagitan ng pamamagitan ng mga dilawan. Alam naman natin ng mga panahon na mortal na kalaban ni PRRD, Dilawan, tsaka Pinklawan. So ngayon, 3 na. Dilawan, Pinklawan, tsaka Pulangaw. Gago! Ngayon yun, hindi totoo naman yung sinasabi dito ni Buenaventura. It was testified by Si the Matabato siya. Wait. Sorry po. It was testified by the president that he created the DDS and he formed a 7 men, di ba, doon sa grupong yun. So binanggit niya yun. So ngayon, hindi ka naniniwala sa sinabi ng presidente? Hindi ko alam yun, Your Honor. Hindi. Nadinig naman natin lahat ang Yeah, sinabi nadinig niya. ko sa kanya, Your Honor. Oo, di ba? Sinabi niya, Siya po. sandali, pakinggan mo muna ako. Ay, sorry po. So, sinabi niya, nag-create siya ng DDS, di ba? At sabi niya, hindi yung mga police, mga mga civilian, di ba? Oh. Yes, Your Honor. So, hindi mo pinapaniwalaan ang sinabi ng presidente. So, ibig sabihin, Hindi, eto una presidente yun. Pangalawa, hindi ilalagay natin dito sa katayuan ni Dan Fernandez. O halimbawa si Dan Fernandez may security na at driver. So kailangan bang malaman ng isang security ni Dan Fernandez, isang driver ni Dan Fernandez lahat ng ginagawa nito? Gago! Diba, hindi naman. Kaya kung pag-ano nyo, napakabubong katanungan to. nagsisinungaling siya kasi hindi ka naniniwala dun eh. Hindi, Your Honor. So, hindi ka naniniwala dun sa sinabi ng presidente. Hindi, Your Honor. So, walang DDS. Wala sa akin, Your Honor. Wala. Talagang, kala ko ba magpapakamatay ka alang-alang sa dating Pangulo? Yun, wala. Siya man lang may sabi niya, Your Honor. Ha? Si Presidente nagsabi siya ang makapag-explain noon, Your Honor. Tama. Okay, so, Tama. Totoo yun. No? Sinabi ni PRRD yun, siya mag-i-explain nun. mukhang hindi ka magpapakamatay talaga sa kanya. Iba yun. Hindi ka talaga magpapakamatay sa kanya. Dahil ngayon lang, parang sinasabi mo, nagsisinungaling na si former president eh. Di ba? Tayong lahat nga, Your Honor. Anong sabihin niya? Ano? Siyempre, tayong lahat makinig sa kanya. So, Pati ako, Your Honor. ano yung ganun? Minsan, Alam mo, hindi natin alam kung anong kanya. Sani, nagsisimba ka naman linggo-linggo. Una pati ba naman? Walang ya, pati ba naman yung pagsisimba, dinamay mo na. Ayop naman to si Bolstar to eh. Si Dan Fernandez. So, ibig sabihin, pag hindi ka pala simba, makasalanan ka, ganun. Kaya ako ilang taon na akong di nagsisimba eh. Tuwing may binyagan lang sa akin, nakuha akong ninong, doon ako nakakapagsimba. Okay lang po ako, Your Honor. Na nanalangin ka sa Ama na lumikha ng langit at lupa at lumikha sa Ang ninong naging pari na si Dan Fernandez ah. Nagseremonya na sa loob ng Quadcom. Hayop na yan. buhay. Yes, nag-pray ako directly. At sa harapan ng ating Ama na nakikita tayo sa ngayon, Uy, ano yun? May narinig ako ah. Ang Diyos niya si Kibuloy. Narinig niyo yun? Ulitin natin ah. Yes, nag-pray ako directly. at sa harapan ng ating Ama na
nakikita tayo sa Oo, narinig niyo yun? Ang Diyos dyan si Kibuloy. Gago! Sino nagsalita nun? Tarantadong yun ah. Sa harapan ng ating Ama na nakikita tayo sa Si tawag dito, si Abante. Gago! Sabi ni Abante, Diyos niya, si Kibuloy. Bastos talaga tong hype na bishop na to eh. Ay, naku po. Ewan ko rin. ngayon ay sinasabi mo na talagang wala kang involvement dito sa pagpatay ng maraming mga nilalang na kanyang binigyan ng buhay. Totoo yun. Wala talaga yun. No? Wala ka talagang Iba yung sa akin yung nangyari sa akin yun or assistance yun. Ano Kailangan iba? talaga yun. Ano iba? Pero yung sinabi mo, wala talaga yun. Ano yung iba sinasabi mo? Yung involvement ko na Yung isang pinatay mo. Okay. Sige. At 20,000 ang sinasabi ni Kasi parang dito kanina, Ewan ko sa'yo. Bad trip din to si Dan Fernandez. Walang kwenta no? Alas pare-parehas lang kayo mga inayupa kayo. So eto, dito tayo mapunta sa Luistro sinulpak ni Marcoleta, nag-power trip sa driver ni Tatay Digong ginamit pagiging abogada. Ganyan naman lagi, pag abogada ka daw, malakas ka. Nanimpa si Batangas Representative Attorney Jervel Jinky Bitrex Luistro bilang miyembro ng House of Representatives Electoral Tribunal. Nakatutok daw siya sa pagpapanatili ng integridad ng proseso ng eleksyon at nakatuon sa paghahatid ng hustisya sa mga hindi pagkakaunawaan na may kaugnayan sa halalan. Marahil ito na ang award, premyo at sukli sa mga ginagawa nitong pagsisilbi sa Master of Crux o si Tambaloslos. Ito ang abogadang umamin na itinago ang kanyang asawa sa panahon na may warrant of arrest ito dahil sa kaso ng may kaugnayan sa sexual na pang-aabuso. Ito yung malupit dyan dito sa kay Luistro. Hindi halos lahat naman ng mga congressman, may mga kaso naman yan. Hindi si Benny, eto. Dami pa dyan, meron nga niya, convicted na eh. Si Franz Castro, convicted yun sa child abuser. Pero magtataka ka, nandun. Eto pa kaya, si Luistro na wanted ang kanyang asawa pero tinago niya. Gago! Wala tayong magagawa. Mga makapangyarihan tong mga taong to eh. Pero na lang natin, lahat ng pagtitimpi, lahat ng gigil natin sa mga to, antayin na lang natin ng 2028 election. Doon tayo makakaginhawa ng gusto. And syempre very proud siya noon na tinago niya ang kanyang asawa. Siya rin ang halos sambahin si Speaker Martin Romualdez nang magpamudmud sila ng bilyon-bilyon na ayuda sa Batangas at nagsisisigaw ng babaha at babagyo sa Batangas dahil kay Speaker Martin. So, ayon ilang linggo lang ang lumipas nangyari ang sinasabi niya at sa kasamaang palad, ngayon ubos na ang pondo ng pamahalaan para sa mga nasalanta ng bagyo. Grabe wala pang, hindi pa natatapos ang taong 2024, wala na tayong wala nang budget Pilipinas. Wala nang budget, baon pa sa utang. Gago! To 11 trillion na utang ng Pilipinas nung panahon ni PRRD na nagkaroon pa ng sandamakmak na bagyo sa Pilipinas, nagkaroon pa ng pandemya. Ngayon, kapiranggot lang na bagyo, hindi pa natatapos ang 2024 year 2024, umabot na ng 16 trillion ang utang ng Pilipinas. Gago! Diba? Lupit, diba? Buruin mo, ilang lang yun. Tapos wala naman tayong nakitang project na ginawa nila. Pinagmamalaki nila yung 5,500 na flood control. Lagi namang baha. Ngayon, bagay na bagay si Luistro dito sa picture niya. Sa kabila ng lahat ng ito, kitang-kita pa rin ang pagpa-power trip ni Luistro sa driver ni former President Duterte nang pumunta ito sa hearing ng TUADCOM para sa aid of prosecution. Ibinunyag ni dating Senior Police Officer Samson Buenaventura na nagsilbing driver at bodyguard ni Digong simula 1988 hanggang 2008 nang tumistigo sa House Quad Committee hearing nitong Huwebes 7 ng Nobyembre kung saan siya piniga ng mga kongresista tungkol sa radio call sign
ng dating alkalde ng Davao City. Mr. Buenaventura, sino po si Superman? Hindi nyo rin po ba alam, tanong ni Batangas 2nd District Representative Luistro kay Buenaventura na Walang iya ka naman, Luistro. Yun pa yung tinanong mo. Sino si Superman? Ayoko nang panoorin yan. Dito tayo kay Marcoleta. Dito may maganda-ganda pa tayo mapapanood dito kay Marcoleta. Doon sa mga hinayupak na yun, puro kabaliwan eh. China, Kong. Yan ba yung pasabog nyo? Hindi ko po alam. Sinasun, baka may... Naalala ko lang kasi... Ay, ko pa yung pasabog nyo. Wala naman eh. Mamaya pa ako. Mamaya. Alis na ako rito. Dala-dala nyo eh. Ha? Ay, nakita ko na. Dala-dala nyo po eh. Ay, hindi. Ang gusto ko sanang, akala ko naman yun ang pag-uusapan natin. Di ba hindi dumating si Pangulong Duterte? Oo. Doon sa patawag ng Quadcom, hindi ba? Kahapon eh. Opo. Nanggagalaiti nga po yung ilang congressman doon, Kong. Bakit? Kasi nga, hindi dumating. Ang gusto nila, ipatawag na lang ata yung abogado ni Congressman, dating Pangulong Digong. Uy, ano kinalaman ng abogado? Kasi, siyempre daw ay... Ano alam ang kilalaman ng abogado? Doon nga po, nagtataka nga ako. Doon siyempre niya, kapag sinabing ng kanyang kliyente, at least meron na niyang sapat na kabatiran yung abogado kung totoo ba yung sinasabi ng kanyang kliyente, Kong. Hindi ganun yun. Hindi ba? Ang abogado, kapag yan ay in-engage ng isang kliyente, ahente lang siya. Yun, tama. Representative lang siya. Ano man ang kanyang isusulat nang galing doon sa principal. Yes, Tama. kanyang kliyente. Ang ipinagsisintir nila yata kasi doon sa unang sulat, sang-ayon sa pagkakasulat ng abogado ni dating Pangulong Duterte, ay ipagpaumanhin po ninyo at hindi makakadalo ang aking kliyente sang-ayon sa kanya sapagkat kailangan niyang magpahinga dahil kagagaling niya lamang po sa Maynila. Yan. Hayaan po ninyo sa mga susunod na pagdinig, kami po ay dadalo. Parang ganon. Tama po, tama po. So, Tama naman. yung sulat na yon nanggaling sa principal. Meaning to say, si Pangulong Duterte. Tama po. Ngayon, sumulat uli ngayon sapagkat umaasa nga dahil nga sa commitment na sa mga susunod na pagdinig, dadalo, hindi dumating, may kalakip na naman na sulat. Na dito sa sulat na nito ay sinabi, kami po ay sang-ayon po sa pakikipag-usap ko sa aking principal, sa aking kliyente, ay hindi po siya makadadalo dahil po sa mga sumusunod na mga kadahilanan. Yan. O ano ba yung sinabi niya, Jen? Well, Ang sinabi niya doon, hindi siya naniniwala Meron siyang inilinyang mga dahilan. Yes. opo. Ngayon, kaya natin sinasabi yon, ang abogado, nagawa niya yung sulat na yon, base rin doon sa kanyang pahayag ng kanyang kliyente. doon sa kautusan na ibinigay o pahayag ng kanyang kliyente, ito nga yung dating Pangulo. Rodrigo Duterte. Yes po, tama kayo. Ngayon, nakapaglatag sila ng kadahilanan. Ang una yata ang kadahilanan, ito, nabasa ko lang yung dyaryo. Sabihin mo kung nagkakamali ako, hindi, sa dyaryo ko lang nakuha ito. ang unang dahilan ay nakalagay, the former president is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Okay, opo. Itagalog mo yun, Nelson. ay doubt, May pagdududa. Oo, kung totoong Hindi ako kasi para sa akin hindi na kailangan pa talaga. Ako tutol ako diyan na dadalo si PRRD sa Quadcom sa hearing na yan. Huwag na. Hindi na kailangan kasi una-una nailabas na ni PRRD or nasabi na ni PRRD sa Senate hearing. So ano pa ba kasi sabi nila Dan may 20,000 questions pa daw sila. So biro mo ang dami nun. So saan galing lahat yun? Samantalang naitanong naman na lahat yun, yung mga tatanong nila ay naitanong na rin sa Senate hearing. At napakalinaw naman ng mga kasagutan ni PRRD doon. Ngayon, ang gusto lang kasi dito lang gawin ng mga congressman na to ay talagang sirain at babuyin nila si PRRD. Yun ang gusto nila dito Yun ang gusto nila. Gigil na gigil sila
Eh syempre, sabihin ba naman kung meron man nag-uutos sa kanila, sabihin ba naman, ano na, ba't parang natatakot ba kayo kay PRRD? Eh harapin nyo, pilitin nyo makapunta dyan. Tapos durugin nyo para sa akin. May additional 10 million kayo. Gago! Diba? Pwede mangyari yung gano'n, pero para sa akin wala na. Tama naman yung sinasabi ng mga eksperto dito na hindi na kailangan pang dumalo ni PRRD dyan sa Quadcom na yun. Pero syempre, kung sa oras man na mapag-isip-isip ni PRRD na dadalo siya, eh susuportahan pa rin natin yan syempre, di ba? Pero para sa akin, hindi na kailangan. Tsaka ano bang meron sa Quadcom na wala sa Senate hearing? Una-una is national ang Senado ang Senate hearing na madihamak na mas mataas pa dyan sa Congress. So ano bang meron sa mga kongresista na wala sa Senate hearing? Na bakit kailangan pang patawag nila doon si PRRD para saan? Eh nasagot naman ng lahat ni PRRD yung katanungan. Gago! Ngayon, eto. Bakit hindi ibinigay or hindi nagbigay ng suggestion yung mga congressman dun sa Senate hearing? Kasi nga ito yan una-unang nakikita ko dito na gustong-gusto nilang makita or makausap si PRRD is panibagong exposure na naman sa kanila. So mapag-uusapan na naman sila. May makikilala at magiging basura na naman yung pangalan nila, pakalat-kalat. So isa yan gawain naman ng mga politiko yan na parang alam niyo yung tipong gagawin lahat para lang mapag-usapan, para lang mapansin ng mga Pilipino. So yun yung dahilan niya. Pero para sa akin wag na Hindi na kailangan pang pumunta ni PRRD dyan sa hearing ng Quadcom na yan. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa mga napanood at na-reaction na natin dito sa video to, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat, ingat po kayo palagi, and God bless, and peace, and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.